Maski aga-aga pa nga lang ay umakyat na nga sa taas itong batang ito. At palagi na nga lang inaabangan yung kanyang tita Banang kapag nga nagme-makeup dahil nga nakikidaliro. Kaya naman kako ay samahan nga akong mamalengke ng uulamin dahil nga naka-makeup naman siya para naman mairam pa niya yung kanyang makeup. Inuna nga pala namin pumunta dito sa isdaan dahil nga ang pakay talaga namin dito ay ang pagbili nga ng isda. Bali bumili nga lang ako ng kalahating kilo nitong gulyasan dahil nga napakamahal ng kilo, 240 ang kilo kaya kalahati lang. At bumahagi na nga rin ako nitong pusit, kalahating kilo nga lang din ang binili ko dahil nga 200 din ang kilo nito. Tapos ang dala ko pang pera ay halagang 300 pesos laang kaya talagang tigka kalahating kilo lang itong nabili ko. At nang makatapos nga kami sa loob ay dito na nga kami dumiretso sa labas dahil nga linggo ngayon, araw nga ng Tiangge. At bali nagtingin-tingin nga lang ako dyan ng maari kong bili na tagbili nga ako nitong isang tali ng talong at nagkakahalaga nga yun ng 15 pesos. Tapos nakakita na rin ako ng mura-murang pechay kaya bumili din ako ng 2 piraso dahil halagang 10 piso nga lang ang isang tali. At bagay nga ganitong Tiangge ay laking tipid talaga kaya naman mas magandang mamili kapag nga araw ng Tiangge. At dahil nga 300 lang naman ang budgeting natin ay umuwi na nga din kami agad at saka nga itong kasama kong bata ay panay na nga ang aki. Tapos pagkadating ko nga dito ka na JR ay ako ay ipagtimpla nga muna ako ng gatas dahil nga napakasakit nga ng ulo ko. At ang utos ko nga talaga kay JR ay kape nga ang itimpla niya sa akin pero ang sabi nga niya ay hindi naman daw ako nagkakape kaya naman kako ay ibili nga ako ng gatas. At talagang for the arte at for the spoiled nga ako kapag nga nandini. At wala na nga pala akong kasabay mag-almusal dahil nga maagap nga gumising sila Banang dahil nga may pasok siya kaya naman nauna na silang mag-almusal. At ako na may kanilang ginigising nung mga oras na nag-aalmusal na nga sila pero kako nga ay mauna na sila dahil nga ako'y antok na antok pa. At nang makatapos nga ako mag-almusal ay dumiretso na nga ulit ako dito sa taas para nga tingnan itong mga binigay sa akin ni JR kanina. At ito nga raw yung mga pasalubong ko galing kay Ate Gigi. Si Ate Gigi nga pala ay kapatid ni JR, nakakadating nga lang galing nga ng Brunei at salamat naman dito Ate Gigi sa mga pasalubong. At hindi na nga rin nagtagal ay nag-uwi na nga rin ako ng bahay dahil nga tanghali na ay nasa akin pa nga yung kanilang uulamin. Kaya naman pagkadating ko dito sa bahay ay inutusan ko na nga muna si mama na magbalat nga nung nyug at sabi ko ay ako na nga rin ang magbabaak. Pero ako nga lang ang magbabaak niyan dahil wala lang, dahil gusto ko lang. Pero si mama pa nga rin ang pagkakayurin ko niya. Dahil nga sa pagluluto ay ayaw ko talaga nagkakayo dahil nga masakit sa kamay. At bale, itong pusit nga pala ang lulutuin namin ngayon para nga sa pananghalian. Kaya naman hinugasan ko lang ito ng ilang beses. At inilagay ko nga lang muna yan sa malinis na pinggan. At pagkatapos ay nag-umpisa na nga akong gayatin itong mga ricados na ilalagay nga natin dito sa pusit. Nagayat nga pala ako dyan ng maraming luya dahil nga malansa itong ating mga pusit. Talagang kakailanganin nga natin dito ang maraming ang luya. At syempre, isinunod ko na nga ding magayat ng mga sibuyas at ilang piraso nga ng bawang. Pinitpit ko nga lang yan at ginayat ko nga lang din ng maliliit. At syempre pagkatapos, ito namang mga gulay na ilalahok nga natin dito sa pusit ang aking ginaya. At bali itong talong nga pala ang ilalahok nga natin dito sa pusit. At bali ginayat ko nga lang yan sa gitna at hinati nga sa 2 piraso. At pagkatapos ay inilagay ko nga sa may tubig na lalagyan dahil nga mabilis itong mangitim kung hindi nga natin lalagyan ng tubig. At syempre piniga ko na nga din pala itong gata na ating gagamitin. Bali ang kinuha ko nga lang pala dyan ay yung pinakangkakang gata. Hindi na nga ako kumuha ng pangalawa dahil nga matubig nga itong ating mga pusit kapag nga niluluto. At halos pangalawang beses pa nga lang pala na magluluto nga ako nitong pusit at hindi ko pa nga rin talaga alam ngayon kung paano nga ang totoong pagluluto ng pusit. I mean yung tamang pagluluto mga mare. Basta iginisa ko nga laang yung mga ginayat kong ricado kanina. At nung nasa punto na naaamoy ko na nga itong aking ginigisa ay nilagay ko na nga itong mga gata. At syempre pagkatapos ay naglagay na nga din ako ng mga pampalasa kagaya nga ng paminta at saka nga ng magic sarap. At hinalo-halo ko nga lang ito ng bahagya habang kumukulo. At syempre naglagay na nga din pala ako dyan ng kaunting patis at pagkatapos ay inilagay ko na nga itong mga panahog na talong. At sa puntong ito ay iniisip ko nga talaga kung tama ba yung prosesong ginagawa ko sa pagluluto nga nitong pusit. At talagang mali nga ang mga ginagawa ko dahil nga bakit ko nga ito tinakpan. Ay kapag nga ganitong nauuna ang gata ay dapat nga ay hindi raw tinatakpan dahil nga nalabnaw nga yung gata. At pagkatapos nga ng ilang minuto ay para na ngang naging ganyan yung gata. At pagkatapos ay inilagay ko na nga itong mga pusit. At bali hinalo-halo ko nga lang yan hanggang sa magsama-sama ang mga ito. At dahil nga nakukulangan ako sa kulay ay naglagay nga ako ng kaunting toyo at tinakpan ko nga ulit ito. Tapos pagkabukas ko nga nung takip ay ganito na nga karami yung sabaw dahil nga ang pusit ay talagang nagtutubig. At wag na naman kayong magtaka kung bakit nga pinanghulik yung pusit dahil nga madali itong maluto para nga hindi raw ito kumunat. Pero hindi ko nga talaga alam kung tama nga itong ginawa ko pero masarap naman itong luto ko kaya kain tayo mga mare!